Ang ganda talaga ng nanay ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Oh. Tingnan nyo, oh. May edad na, mga kababayan. Napakaganda pa rin. Ano pa kaya, mga kababayan, nung kabataan niya? Ibang klase talaga si Tatay Digong, di ba? Ang kamandag ni Tatay Digong. Kaya ang sabi ni VP Sara, na kung sa iba, mga kababayan, kadalasan na ang anak ay mas maganda kaysa sa kanyang ina. Pero baliktad daw sa kanila, mga kababayan, mas maganda daw ang nanay niya. Pero subalit datapwat, ang sabi ni Tatay Digong, mga kababayan, na hindi daw nagmana sa kanyang nanay si VP Sara. Dahil nagmana daw si Sara sa kanya. Oh, nagmana daw kay Tatay Digong, mga kababayan, kaya napasigaw ang nanay ni VP Inday. At anya, hindi lang nagmana sa itsura, kundi sa ugali pa. Pati raw ugali, mga kababayan, doon nagmana si VP Sara. Panoorin niyo po, ha. Hindi na tapat tingala, anong gwapa si Vice. Ang sabi ng mga kababayan, ha, yung tao sa background, oh, hindi na tayo nagtataka kung bakit maganda si VP Inday Sara. President Sara Duterte, Dahil nandito ang original daw, mga kababayan, yung kanyang nanay na kanyang pinagmanahan. Usually ba sa andito, nanay ni Sara. No? Sa mother-daughter, di ba, lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso, hindi. Mas maganda yung nanay ko. Sabi ni... ang cute-cute ng nanay ni Sara, mga kababayan, ano? Pero sabi niya, mga kababayan, Mayor. ang sabi ni Mayor, si Tatay Digong, mga kababayan. Mayor, sabi niya, mas liwat. What is liwat? Liwat, nagmana daw, mga kababayan. Mas kahawig. Mas kahawig daw. Mas nagmana daw si VP Sara doon kay Tatay Digong. Yan din sabi ni Tatay siya sa papa niya. Sabi ko, pati ugali. Pati ugali. Yan talaga. Ang sama ng tingin ni Sara. Pero, in fairness, mga kababayan, yun talagang tatak Duterte. Kuhang-kuha talaga ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Ang signature ng kanyang ama. Lalong-lalo na pagdating sa politika at sa pamumuno, mga kababayan. Good governance. Yan ang pinamana ni Tatay Digong sa kanyang mga anak, mga kababayan. Kabilang na si VP Sara. Pati ugali. Ano pang masabi mo dyan? Mura na imong pirma? Yan lang ang pirma mo. Marami kasi nagpa-autograph, mga kababayan. Kayo, pag meron kayong chance makita si Sara, kumuha kayo ng kahit anong gamit, mga kababayan. Yung iba na, mga bags, mga kababayan, mamahalin. Papirmahan ninyo. And then, mga kababayan, kung magiging presidente na si Sara, pwede nyo ibenta ng doble, triple ang presyo. May signature ni VP Inday. Any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya, from tawanan, mga kababayan, biglang speaking of the devil, nagtanong ang media tungkol kay BBM. ayaw niya raw ng gulo. Speaking of the devil, ayaw daw ng gulo ni BBM. Hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi... Ni-reject, mga kababayan. Anong reconciliation ang pinagsasabi mo, BBM? Tapos nung in-interview si BBM, para pang amang Duterte side ang nagpipilit ng reconciliation. Binaliktad! Hindi tinanggap ni Sara. Hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at in short, mga kababayan, parang ang mensahe ni VP Inday, unahin mo muna yung trabaho mo, yung taong bayan, kaysa sa pamumulitika. Magtrabaho ka, BBM. Yung bayan natin. Unahin mo yung bayan. Thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator? Saan nga ba yung si Marcos, mga kababayan? Amy? Ayun, sumama-sama siya, mga kababayan. Senator Amy sa case po ni PRRD. Ay, wala po. Wala. Anong gagawin dyan ni Amy? Sana magwi-witness siya, mga kababayan, ha? Para mapakinabangan naman. Kung role si Senator Amy sa... Wala palang role! Anong purpose na dyan?
Akala natin mag-witness mga kababayan, hindi pala, wala palang role. Case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para Paepal! kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na Anong pinag-usapan nila ni Kaufman? kausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Wala palang role sa Amy dyan eh. Either sa defense Either sa defense, meaning hindi mag-witness. Anong purpose si Amy? or doon sa ICC prosecution case. Pasensya na kayo mga kababayan dahil yung mga supporter ni Amy laging nagagalit mga kababayan. Bakit daw ayaw natin kay Amy Marcos? Wala na tayong tiwala eh. Anong magagawa nila? Na-trauma na kami sa mga Marcos mga kababayan. Wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng Si Gonzo. pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging Dahil kailangan na mayroong pambangga na mga kababayan ni Sara dapat na matalas din ang dila spokesperson. Dahil dalawa ng mga ungas doon sa kabangagan mga kababayan ay si Claire Castro at yung anak ni Abante. Pero hindi yan ang mga kababayan, estilo ni VP Sara. Hayaan na natin yung mga bangag doon mga kababayan maglagay ng mga reject na mga spokesperson. news si Attorney Ganson. Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni... Palaban yan si Gonzon din mga kababayan. Although dilawan yan. Pero at least dilaw na medyo lang panig kaunti sa mga Duterte. Dahil the enemy of my enemy is my friend. Hindi niya malunok ang mga Marcos mga kababayan. Yan ang dilaw na mayroong paninindigan. Hindi kagaya ng mga dilaw ngayon mga kababayan. Grabe ka anti-Marcos doon. Ngayon, sama-sama ng babangag muli. Ibahin nyo si Gonzon. Attorney Rowena Ganson. So, kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Go Makikinig lang ng tayong go. lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. From the audience. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po siya mensahe para sa Pilipino na nasa Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether Destiny. rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang Don't argue with destiny. update is napag-usapan din namin yung oath niya. Wala kang laban kung destiny na ang kumikilos mga kababayan. At pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take Set an me oath. free. Yan yung Ma'am, pwede ba? Huwag mo na munang magsaya. Di pa natin alam. Dahil mahirap na pong umasa mga kababayan eh. Although positive tayo dyan mga kababayan. Pero iba talaga yung kapag desisyon na ng korte. Dyan na tayo magse-celebrate mga kababayan. Kapag mayroon na talagang desisyon ng korte na papalabasin si Tatay Digong. Additional ma'am, kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makatawid si PRRD. actually lahat tayo Hindi pa natin yan alam. Dahil wala pa nga pre-trial eh. Sa September pa mga kababayan. no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte at yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ang mayor namin. Yes po. Ma'am, welcome back. We love you. Thank you. I'm happy Happy birthday pala, VP to Inday. be back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero
masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at Si Duterte. Kagaya nung nagtanong mga kababayan, kumusta na si Duterte? Tapos ang tinanong si Sara na Duterte din. ibalik ang tunay na pagbabago. Oh, talaga. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.